Sinabi niya sa amin na magbabaon siya ng 1,000 piso kinabukasan kaya lahat naman kami ay for the excited. Binigyan niya kami ng tigto 250 pero nangutang siya sa amin ng 20 at sabi niya ay babayaran ko na lang bukas. Kaya ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Kinder Joy dahil nakilala niya ang kanyang kaibigan nung sila ay kinder pa lang. At ang kaibigan niya naman ay itatago na lang natin sa pangalang Dora dahil kamukha niya daw si Dora the Explorer. At noong nasa grade 3 na sila ay hindi na sila naging magkaklase kaya todo hanap naman si Kinder Joy ng bago niyang magiging kaibigan. Dito niya na nakilala at naging kaibigan ang isang babae na tatawagin na lang nating Girl 1. Si Girl 1 ay sobrang hinhin at naging magkaibigan sila dahil palagi silang magkatabi sa loob ng classroom. At noong nasa grade 4 na si Kinder Joy, magkaibigan pa rin sila ni Dora kahit hindi na sila magkaklase pero magkaklase pa rin sila ni Girl 1. Pero nag-iba na ang kanilang seating arrangement kaya hindi na sila masyado nakakapag-usap ni Girl 1. Nagkakasama na lang sila kapag break time. Kaya nadagdagan na naman ang isa ang kaibigan ni Kinder Joy na itatago na lang natin sa pangalang Girl 2. Sa madaling salita, naging trio sila sa loob ng kanilang section at naging peaceful naman ang buong school year. Kaya noong tumungtong na sila ng grade 5 at naging kaklase na nila si Dora, ipinakilala niya ang kanyang mga kaibigan kay Dora. Naging masaya ang pagkakaibigan nilang apat at palagi lang silang nagtatawanan hanggang sa lumaki na ng lumaki ang baon ni Dora. Alam kasi ni Kinder Joy na 20 pesos ang baon ni Dora at 10 piso naman sa kanila pati na rin si Girl 1 at Girl 2. Kaya bigla na lang silang napawaw nang malaman nila na umaabot na ng 300 pesos ang baon ni Dora araw-araw. Ang tatay kasi ni Dora ay kilalang negosyante at istrikto kaya hindi na sila magtataka kung saan ang gagaling ang pera ni Dora. Naging sobra din ang hilig ni Dora sa panlilibre sa kanilang magkakaibigan pati na rin sa mga crush nila. Parang si Dora na rin na nagbibigay ng baon nila araw-araw dahil palagi silang inililibre sa kanilang kinakain. At dahil 10 piso lang ang baon ni Kinder Joy, palagi silang naniniwala kay Dora na ang perang ginagastos niya ay galing sa kanyang papa. Pinsan kasi ay parang nagsasawa na si Dora sa dami ng kanyang pera kaya palagi niya itong pinamimigay o di naman kaya ay itatapon na lang sa basurahan. Pero never naman silang tumanggi magkakaibigan sa tuwing inililibre sila ni Dora dahil blessing yon para sa kanila. Halos kalahati ng school year ay busog na busog sila pero parang may napapansin na siya kay Dora na parang nagkakaroon na si Dora ng favoritism at walang iba yon kundi si Girl 1. Hanggang sa isang araw na sinabi sa kanila ni Dora na magbabaon siya ng 1,000 piso kinabukasan kaya gulat na gulat sila. For the excited naman ng mga magkakaibigan kaya nagplano sila kung ano ba ang pwede nilang bilhin at nag-decide sila na bumili ng fried chicken at iba pang pagkain. Dahil ito na ang kanilang quadro goals ang makatikim ng mga masasarap na pagkain pero dumating na ang araw na ikasisira ng kanilang pagkakaibigan. Maagang dumating sa eskwelahan si Kinder Joy at si Girl 1 at si Girl 2 dahil talagang inabangan nila si Dora. Kaya pagdating pa lang ni Dora ay tinanong agad siya ni Girl 2 kung dala niya na ba ang 1,000 piso. Sumagot naman si Dora na dala-dala niya na ang pera kaya nagchismisan ang buong klase nila dahil 1,000 nga ang baon ni Dora. Binigyan ni Dora ng tig 250 si Girl 1, Girl 2 at si Kinder Joy pero hesitant silang tanggapin dahil may duda na sila. Inubos nila ang halagang 250 sa loob ng isang araw pero si Girl 1 ay hindi niya naubos ang pera at may natira siya na 80 pesos. Kaya uwian na noon at nagutom na si Dora pero wala na silang pera at palabas na sila ng gate noon at magkakasama silang apat. Sinabi ni Dora kay Girl 1 na pautang muna siya ng 20 at babayaran niya na lang kinabukasan. Ito namang si Girl 1 na may natirang 80 pesos ay agad namang pinautang si Dora dahil basically ay pera niya naman talaga yon. Pero ang hindi nila alam ay nasa hindi kalayuan ng tatay ni Dora na naghihintay at nanonood sa kanilang apat. Nakita pala ng tatay ni Dora kung paano siya nanghingi ng pera kay Girl 1 at nung makaalis na si Dora at mga kaibigan niya ay naglakad na rin si Kinder Joy ng pauwi. Sumabay na lang si Kinder Joy sa iba pa nilang kaklase at sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nakasalubong nila ang tatay ni Dora. Tinanong si Kinder Joy ng tatay ni Dora kung meron daw ba siyang alam na dahilan kung bakit nanghingi si Dora ng 20 pesos kay Girl 1. At dahil hindi naman sinungaling si Kinder Joy, sinabi niya sa tatay ni Dora na nangutang si Dora ng 20 kay Girl 1. Pero sa utak ni Kinder Joy ay naku-curious siya kung bakit bigla na lang yung tinanong ng tatay ni Dora. Pagdating ni Kinder Joy sa bahay nila ay sinalubong siya ng kanyang mama at papa at tinanong kung saan daw ba sila nagpunta ni Dora at hinahanap daw si Dora ng papa niya. Kinabukasan ay excited ulit na pumasok sa eskwela si Kinder Joy at medyo na late lang sila dahil inutusan pa silang maglinis sa likod ng kantin. Masaya si Kinder Joy na kumuha ng walis para makapaglinis na sa likod ng kantin pero parang may napansin siyang pinagkakaguluhan. Nakita ni Kinder Joy ang mga kaklase niya na nakatitig sa kanya na parang may isinisisi sa kanya. Kaya nagtaka na lang siya na makita niya kung ano ang nangyari kay Dora na umiiyak nung oras na yon. Walang idea si Kinder Joy kahit konti kung ano ba talaga ang nangyari kay Dora at kung bakit siya umiiyak. Kaya nagulat si Kinder Joy nang sinabi sa kanya ng mga kaklase niya na siya ang dahilan kung bakit ginulpi si Dora ng kanyang papa. Dahil si Kinder Joy daw ang nagsumbong sa tatay ni Dora na nangutang siya ng 20 pesos kay Girl 1. Ipinakita sa kanya ni Dora ang kanyang mga sugat pati na rin ang mga peklat niya sa likod kaya kinalabutan na lang si Kinder Joy. Sobrang daming bakat ng hampas ni Dora sa kanyang likod na halos mamagana ang likuran niya at namumula. Sobrang awa niya kay Dora pero nagtaka siya kung bakit parang siya ang pinagbibintangan. Sa mga oras na yon ay maraming nag-comfort kay Dora habang si
si Kinder Joy naman ay wala nang makita ng dahil sa pagpatak ng kanyang luha. Naiyak na lang si Kinder Joy dahil pakiramdam niya ay bigla na lang siyang nawala ng kaibigan hanggang sa lumipas ang mga araw. Na binubuli na si Kinder Joy ng kanyang mga kaklase at isa na si Dora sa nambubuli sa kanya. Sinabihan din siya ni Girl 1 na manggagamit lang siyang kaibigan at sobrang pangit daw ng ugali niya. Pero hindi nagugustuhan ni Girl 2 ang ginagawang pambubuli ni Girl 1 at ni Dora kay Kinder Joy. Kaya madalas na si Girl 2 na lang ang nakakasabay ni Kinder Joy na maglakad pa uwi sa bahay nila. Hanggang sa isang araw na bigla na lang siyang kinausap ni Girl 2 at sinabi kay Kinder Joy ang totoong dahilan kung bakit nagulpi si Dora. Dahil 30 pesos lang talaga ang pera na ibinibigay ng tatay ni Dora sa kanya at ang iba niyang pera ay galing sa pangungupit niya. Kaya sobrang imposible na magkaroon ng baon na 300 pesos hanggang 1,000 si Dora. Naging palihim na rin ang pagiging magkaibigan nila ni Girl 2 dahil si Girl 2 ang sumasagap ng chismis galing sa pambubuli ni Dora. Kaya nung nasa grade 6 na sila ay hindi pa rin siya tinitigilan sa pambubuli ni Dora. Mabuti na lang at nagkakaroon siya ng ibang kaibigan na tagapagtanggol niya. Pero noong tumungtong na sila ng grade 10 ay naging kaibigan ulit ni Kinder Joy si Girl 1 pati na rin si Girl 2. At kung tatanungin daw natin si Dora kung nasaan na siya po ay nag-explore na. Dahil hindi na pala siya pinayagan ng tatay niya na mag-aral noong pandemic dahil ayaw nila ng modular. Pinatawad ko na po si Dora dahil sobrang banal po ako kaya pwede na lang po bang magpa-shoutout. Paki-shoutout na lang po si Yang Jungwon, Lee Hee-sung at Park Jung-song, Sim Jaeyoon at Park Sung-hoon. Pati na rin po si Nikki dahil mga asawa ko po yung mga yan. Kaya dahil dyan tapos na ang ating kwento at sana daw maikontent to dahil wala siyang hinihinging payo. Yun lang, bye-bye!